Hello my cakes! Tara samahan niyo ko paano gamitin itong diamond embosser or stamp na ginagamit para sa ating fondant or icing. So, ito po yung nabibili sa mga online shop or baking store. So, sa icing po medyo mahirap pong i-press. Kailangan dahan-dahan na merong biglang taas. Basta ganito lang po. Sa pagdating po sa icing, kung gagamitin niyo po ang ganitong embosser, kailangan po dahan-dahan lang po. Hindi siya magalaw, hindi nanginginig yung kamay mo, or else papaling or papangit po yung pagkakapress nyo. Kailangan pantay-pantay siya. Lalo kung medyo mas mataas yung cake mo, so dapat naka-level po yung pag-press nyo ng ating stamp or diamond embosser. Sa icing po, dapat po kapag po press nyo yung diamond embosser, pag tinanggal nyo po, lagi nyo pong pupunasan bago nyo po ulit i-press doon sa ating icing sa gilid po. Kasi po, may possible po na magkatay or pag messy yung ating cake. So, sayang lang po yung pagpapakinis natin sa ating cake para po mas maging maganda yung kakalabasan ng ating um, diamond style ng ating cake. So, yan, my cakes. Ganyan lang po ang paggamit niyan. Basta tuloy-tuloy nyo lang po hanggang sa pinaka-end po nung ating cake, sa pinaka-gilid, hanggang sa matapos lang po siya. Sa fondant din po, same lang din naman po ang procedure. Ang pagkakaiba lang naman po niya is, hindi, mas madali siyang i-press. Tsaka hindi siya messy. So, press lang po tayo ng press and then pag po medyo mababaw ang ating pagkakapress, mag-trace lang po tayo gamit po yung mga medyo hindi naman po sobrang sharp yung pinaka gagamitin nating tools para po ma-trace natin yung pinaka-lining para medyo lumalim, mas maganda yung pagkakadaya mo niya, mas kitang-kita. So, yan my case. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po may natutunan po kayo through my experience. Bye-bye! Thank you!